Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 3 linggo ng 40 araw na paghahanda. At pinagkakadiinan sa ating po mga pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pagtupad sa mga kautusan, mga panuntunan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ito yung pinapaalala ni Moises sa bayang Israel na kung gustong mabuhay ng matagal at makarating sa lupang pangako ng Panginoon, walang iba kundi ang kalangitan, ay yung tayo po dapat, katulad ng bayang Israel, ay matutong umunawa ng mabuti at sundin ang mga tuntuning itinuturo niya. At ito ay nakaugat sa 10 utos na ibinigay ng Diyos. Muli, kung gusto daw natin mabuhay ng matagal at makarating kung saan tayo dapat, doon sa langit, unawaing mabuti ang mga tuntuning ibinigay sa atin. At sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, hindi siya naparito para pawalang bisa ang kautusan, kundi para ito ay isabuhay, o naparito siya, sabi nga po, kundi hindi para pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Basic lang, kumbaga na masasabi natin, kasi halos parang wala lang, Kapag sinabing 10 utos, wala lang. Ano nga ba ang dating nito sa atin? Pinapansin ba natin? Kasi sa mga simbahan po, sa iba, laging naririyan yung 10 utos, yung malaking tapyas na bato. Diba, lagi nando doon, Sa pagpasok mo pa lang, bubungad sa iyo ang 10 utos ng Diyos. Madadaanan nito ng mga tao, ito ang 10 utos ng Diyos. Ibinigay para mas maging maayos ang ating pakikisalamuha o pakikitungo sa ating kapwa. Pero dinadaan-daanan lang natin. Kahit nga mismong tayo, mga taga-simbahan, palasimba na, miyembro na ng organisasyon, pero hindi pa nalalaman kung ano ang 10 utos ng Diyos. Baka may pagkukulang talaga sa atin sa una, sa pag-alam nito, pangalawa sa pag-unawa nito. Kasi hindi lang ito, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mangangalunya. Hindi lang ito basta utos sa bawal yan, ikakapahamak ninyo, kundi para sa mas ikakaayos ng ating pong pakikipag-ugnayan sa kapwa. At lahat naman ng problema natin nagmumula sa pagsaway o pagsuway sa mga kautusan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sige, balikan niyo po ano ang mga pinoproblema
o mga nagbigay ng problema sa atin. Isip muna tayo ng konti. Yung mga problema natin ngayon, ano dyan, no? O kumbaga, saan yan nagmula? Diba? Sa pamilya, anong problema natin? Anong utos ang tungkol sa pamilya? Igalang mo ang iyong ama't ina. So, ano nangyayari? Mayroon pa bang paggalang? May respeto ba? Saan nagsimula ang mga problema natin? Sinabi naman, huwag kang mangangalunya. Unang-una, bakit tayo napalayo sa Diyos? Hindi natin intindi na dapat Diyos ang una sa lahat. Ito yung ipinapaliwanag ni Jesus sa atin. Unawain natin mabuti. Kaya ngayong atin pong, sana maibalik natin muli, no, sa mga pamilya, yung sama-samang nagdarasal, sama-samang nagsisimba, para mas tumibay tayo. Sa dami ng mga batas na sa ngayon po, no, dito sa ating bansa, hindi pa rin matapos-tapos itong usapin tungkol sa charter change o pagpapanibago o amendment na ating constitution. Pero lahat din naman nag-ugat. Ang kaguluhan natin, nag-uugat sa pagsuway natin sa konstitusyon natin. Pilit nga nating inaalis ang Diyos sa konstitusyon natin. Pilit din nating inalis o inaalis ang Diyos sa mga classroom. Pinagbawal dati yung pagtuturo ng religion kasi daw marami, hindi naman lahat Katoliko. Pinipilit natin alisin ang mga simbolo, yung mga krus, alisin sa classroom kasi hindi lahat Katoliko. Nawala tayo ng good moral and right conduct na subject, nawalan tayo ng values education na subject. At pilit nating binabago, pilit nating pinapalitan ang konstitusyon ayon sa mga pansariling kapakanan. Kaya nagkakaproblema tayo lalo ngayon. Yung usapin tungkol sa divorce, ibabalik na naman. Pag-uusapan na naman. Malinaw naman sa kautusan natin, sa utos ng Diyos sa atin, huwag kang makikiapid. Pero gusto nating gawing legal ang makiapid. So saan tayo nagkakaproblema talaga? So maganda po, maibalik tayo ulit, no? Bumalik tayo ulit dito sa pinakamahalagang ito na pag-unawa at pagsunod sa mga kautusan na binigay ng Diyos. Huwag nating isipin tayo si Jesus. Huwag nating isipin tayo ang anak ng Diyos. Para may sabihin natin, may karapatan tayong baguhin ang lahat. Mismong si Jesus, anak ng Diyos, hindi niya binago at pinapaalala niyang walang babaguhin kahit isa man sa mga kautosang ito. Naparito siya para ipaunawa at para isabuhay ang kautosang ito. Amen?